Sa malayong bayan ng San Felipe, may isang payak na magsasaka na nagngangalang Diego. Kilala siya sa buong baryo hindi lamang sa kanyang kasipagan at kabutihan, kundi sa kanyang kakaibang kakayahan na labanan ang mga nilalang ng dilim, mga aswang at gabunan. Ayon sa alamat, si Diego ay pinagpala ng isang anting-anting na kanyang namana mula sa kanyang ninuno, isang kilalang albularyo noong panahon ng mga Kastila. Ang anting-anting na ito ay hugis bilog na may ukit ng araw at buwan, at sinasabing may taglay na kapangyarihan upang gawing walang bisa ang sumpa at lakas ng mga halimaw na nagtatago sa dilim. Hindi ito kwentong katang-isip lamang. Maraming beses nang nakita si Diego na nilalabanan ang mga aswang na sumusugod sa kanilang baryo. Siya sang bayani para sa mga taga San Felipe. Ngunit sa likod ng kanyang tapang ay ang mabigat na pasanin, isang sumpa na nagsasabing hindi niya maaaring talikuran ng tungkulin na protektahan ang kanilang bayan. Sa bawat tagumpay laban sa dilim, unti-unti ring nabubura ang kanyang pagkatao, sapagkat ang anting-anting ay may kabayaran. Ang kaluluwa ng kanyang may-ari ay unti-unting kinakain ng liwanag nito. Isang gabi ng Hunyo, habang ang ulan ay bumubuhos ng malakas, nagising si Diego sa kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Sa kalagitnaan ng dilim, isang kakaibang amoy na nabubulok na laman ang pumasok sa kanyang ilong. Agad niyang kinuha ang kanyang anting-anting na nakasabit sa liig at ang kanyang gulok na nakasandal sa pader. Lumabas siya at nakita ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakatayo sa gilid ng palayan. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga ngipin ay tila mga pangil ng mababangis na hayop. Mga aswang, bulong ni Diego sa sarili. Ang ulan ay bumagsak ng mas malakas, ngunit ang kanyang anting-anting ay nagsimulang magningning ng banayad na liwanag. "Diego!" sigaw ng isa sa mga aswang. Ang pinuno nilang si Mandok. "Sumuko ka na! Hindi mo kami kayang labanang mag-isa!" Ngunit hindi sumagot si Diego. Sa halip, tinaas niya ang kanyang gulok at hinawakan ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang dibdib. "Hanggat nandito ako, walang makakapasok sa baryo," matatag niyang sabi. Biglang sumugod ang mga aswang. Isang nakakapangilabot na laban ang naganap. Ang mga kuko ng mga halimaw ay tila bakal na tumatama sa lupa. Ngunit sa bawat galaw ni Diego, ang liwanag mula sa anting-anting ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang kanyang gulok ay tila isang armas na nilikha mula sa liwanag. Pinutol ang mga halimaw na bumangga sa kanya. Isa-isang nagsitakbuhan ng mga aswang, ngunit si Mandok ay nanatili. Ang kanyang galit ay nakatatak sa kanyang mga mata. "Hindi pa tayo tapos, Diego," banta nito bago ito naglaho sa dilim. Kinabukasan, napansin ni Diego na nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa baryo. Ang mga manok at baboy ay bigla na lamang nawawala at ang mga tanim ng mga magsasaka ay tila natuyo sa magdamag. Alam niyang ito ay babala ng mas malaki at mas mapanganib na halimaw, ang mga gabunan. Ang gabunan ay mas malalakas at mas mababangis na nilalang kumpara sa mga aswang. Ayon sa mga kwento, ito ay mga dating tao na nalubos na nasangkot sa itim na mahika. Walang ibang makapigil sa kanila maliban sa isang makapangyarihang anting-anting. Sa gabing iyon, isang matandang babae ang kumatok sa bahay ni Diego. "Diego!" bulong ng babae. "Ang gabunan ay nandito na. Nasa likod ng bundok. Nagtitipon, nag-aabang sa tamang oras upang sakupin ang buong bayan." "Bakit ngayon pa?" tanong ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi pa nga tayo tapos sa mga aswang. Dahil ang lakas mo ay tinutokso nila. Ngunit mag-ingat ka, anak. Ang gabunan ay may paraan upang baliin ang anting-anting mo," sagot ng matanda.
Sa gabing iyon, narinig ni Diego ang nakakabinging sigaw mula sa kagubatan. Agad-agad siyang naghanda, sininda ng lamparan ng langis at kinuha ang kanyang anting-anting. Habang papunta siya sa kagubatan, nakita niyang isang grupo ng mga gabunan na nagtitipon sa gitna ng isang malaking puno. Ang kanilang mga katawan ay balot ng makakapal na balahibo at ang kanilang mga mata ay kumikinang na dilaw sa dilim. Ang pinuno ng mga gabunan, si Abora, ay lumapit kay Diego. "Kilala kita, Diego," sabi nito sa tinig na tila dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. "Ang dugo mo ay kailangan upang maging ganap kaming makapangyarihan." Hindi na naghintay si Diego. Sumugod siya, ngunit ang kanyang gulok ay tila hindi tumatama sa kanilang mga katawan. Ang anting-anting ay nagsikislap, ngunit hindi nito lubos na naitaboy ang mga nilalang. "Diego, oras na para gamitin ang tunay na lakas ng anting-anting mo," sabi ng tinig ng kanyang ninuno sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng anting-anting ay hindi lamang nasa proteksyon, kundi sa kakayahan nitong gawing liwanag ang kadiliman sa paligid. Isinandal niya ang anting-anting sa lupa at biglang nagkaroon ng malakas na liwanag na nagtaboy sa mga gabunan. Ngunit si Abora ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay nagbabaga sa galit. Alam ni Diego na ang laban ay hindi pa tapos. Matapos ang labanan sa kagubatan, naupo si Diego sa ilalim ng malaking puno ng nara. Hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang kanyang anting-anting ay kumikislap pa rin, ngunit ito'y tila humihina. Alam niyang may kulang sa kanyang kaalaman tungkol sa agimat. Ang mga gabunan, lalo na si Abora, ay hindi basta-basta matatalo sa karaniwang paraan. Napagpasyahan niyang magtungo sa bahay ng albularyo sa kabilang baryo, si Mang Pablo, isang matandang lalaki na kilala bilang tagapangalaga ng mga sinaunang lihim. Nang makarating siya sa kubo nito, napansin niyang puno ng kakaibang mga ukit ang mga dingding, parang kinakausap siya ng mga simbolo, ngunit wala siyang maunawaan. "Diego, alam kong darating ka," sabi ni Mang Pablo habang nagsisindi ng insenso. "Ang anting-anting na dala mo ay may mas malakas na kwento kaysa sa alam mo. May taglay itong kapangyarihan, ngunit may kasamang malaking sakripisyo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diego. "Ang anting-anting ay hindi sapat upang tuluyang talunin ang mga gabunan. May isa pang lihim na susi para lubos na magising ang kapangyarihan nito. Ngunit ang susi ay nasa libingan ng unang tagapangalaga nito, ang iyong ninuno, si Kaisagani. Kailangan mong kunin ang bahagi ng kanyang mga labi upang lubos na magising ang liwanag ng agimat." Pagsapit ng gabi, naglakad si Diego papunta sa lumang sementeryo ng San Felipe. Ang lugar ay balot ng makapal na hamog at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Sa gitna ng sementeryo, nakita niya ang libingan ng kanyang ninuno. Ang pangalan nito ay nakaukit sa isang bato: Kaisagani, tagapangalaga ng liwanag. Habang naghuhukay, naramdaman ni Diego ang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Nang matuklasan niya ang kabaong, binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na buto mula sa mga labi ni Kaisagani. Biglang nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin at narinig niya ang tinig ng kanyang ninuno. "Diego, ang ginawa mo ay hindi magaan. Ang kapangyarihan ng anting-anting ay lubos na magigising. Ngunit ang huling laban mo ay magdadala ng pinakamalaking pagsubok," sabi ng tinig. Pagbalik ni Diego sa baryo, inilagay niya ang buto sa loob ng anting-anting. Biglang sumiklab ang matinding liwanag na halos ikabulag niya.
Sa gitna ng liwanag, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Ngunit kasabay nito ay tila hinigop din ng agimat ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nakita ni Diego na walang tao sa baryo. Ang mga kalye ay tahimik at ang mga bahay ay tila iniwang bigla. Sa gitna ng plaza, naroon si Abura, nakatayo sa tabi ng isang malaking itim na puno na hindi niya nakita kailanman. Ang mga ugat ng puno ay gumagapang sa lupa, tila hinigop ang lakas ng bayan. "Ngayon, magtatapos ang lahat, Diego," sabi ni Abura. Ang boses nito ay parang kumukulo. "Ang baryong ito ay magiging tahanan ng mga gabunan at ikaw ay magiging isa sa amin." Ngunit hindi nagpatinag si Diego. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting na ngayon ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. "Hanggat may liwanag, hindi ninyo maaangkin ang baryo." Sumugod si Abura. Ang kanyang mga kuko ay tila espada, ngunit sa bawat galaw nito, isang alon ng liwanag mula sa anting-anting ang nagtataboy sa kanya. Sumugod si Abura. Ang kanyang mga kuko ay tila espada, ngunit sa bawat galaw nito, isang alon ng liwanag mula sa anting-anting ang nagtataboy sa kanya. Hindi nagtagal, ginamit ni Diego ang buong lakas ng agimat. Ang lupa ay nagkalamat at mula rito ay sumambulat ang isang haliging liwanag na tumama sa puno at kay Abura. Ang liwanag ay nagpatuloy hanggang sa unti-unting naglaho ang lahat ng mga gabunan. Si Abura, bago tuluyang nawala, ay nagsabi ng isang babala, "Hindi pa tapos ang lahat, Diego. Ang bawat liwanag ay may anino." Matapos ang laban, unti-unting bumalik ang baryo sa normal. Ngunit si Diego ay hindi na ang parehong tao. Ang kanyang anting-anting ay nanatili, ngunit ang liwanag nito ay tila naging mas mapanganib kaysa dati. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ng pasanin ng pagiging tagapangalaga ng liwanag. At tuwing gabi, habang nakatingin siya sa madilim na kagubatan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang bulong ng mga nilalang na naghihintay sa dilim. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi matanggal ni Diego ang bigat sa kanyang dibdib. Bagamat nagwagi siya sa laban kay Abura at sa mga gabunan, ang kanyang anting-anting ay tila mas mabigat kaysa dati. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan tuwing mag-isa siya. Mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit nararamdaman niyang puno ng panganib. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang kubo, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa paligid. Ang ilaw ng lampara ay tila nanginginig at ang mga aso sa baryo ay nag-uungulan. Biglang sumiklab ang kanyang anting-anting, nagbibigay ng babala. "Diego," isang pamilyar na tinig na tumawag mula sa dilim. Agad siyang tumayo at hinanda ang kanyang gulok. Sa labas ng kanyang bahay, nakita niya ang anino ng isang tao na tila pamilyar. Nang lumapit ito, halos hindi siya makapaniwala. Si Mandok, pinuno ng mga aswang, ay muling nagpakita. "Mandok, akala ko'y wala ka na," sigaw ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit ngumiti lamang si Mandok. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagkasuklam. "Oo, Diego, ako'y naitaboy mo. Ngunit hindi kami tuluyang naglalaho. Kami bahagi ng kadiliman. At ang kadiliman ay hindi mo maaaring talikuran. Ang iyong tagumpay laban sa mga gabunan ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngayon, isa kang banta sa balansing iyon." Bago pa makasagot si Diego, biglang naglaho si Mandok. Iniwan siya ng babala. "Maganda ka, Diego. Darating ang araw na ang liwanag mo mismo ang sisira sa iyo." Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Diego kay Mang Pablo upang humingi ng paliwanag. Pagdating niya,
Nakita niyang abala ang matanda sa pag-ukit ng mga bagong simbolo ng kanyang pader. "Chico, alam kong darating ka muli," sabi ni Mang Pablo nang hindi tumitingin. "Ang anting-anting na dala mo ay hindi lamang isang proteksyon. Ito ay isang susi sa isang mas malaking laban." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diego. "May dalawang uri ng kapangyarihan ang anting-anting mo," paliwanag ng matanda. "Ang liwanag na ginagamit mo upang labanan ng kadiliman at ang anino na siyang ugat ng tunay nitong lakas. Sa tuwing ginagamit mo ang liwanag nito, unti-unti rin nitong pinapakawalan ng anino sa iyong loob. Kapag dumating ang araw na ganap kang lamunin ng anino, ikaw ang magiging bagong pinuno ng dilim." Nanlaki ang mga mata ni Diego. "Paano ko pipigilan ito? Ayokong maging bahagi ng kadiliman." "May paraan," sagot ni Mang Pablo. "Ngunit ito isang sakripisyo. Kailangan mong sirain ang anting-anting. Kapag ginawa mo ito, mawawala ang lahat ng proteksyon mo laban sa mga halimaw at magiging karaniwang kang tao. Ngunit kung pipiliin mong panatilihin ito, magiging parte ka ng sumpa nito magpakailanman." Sa gabing iyon, muling dumating si Diego sa plaza ng baryo. Hawak niya ang anting-anting na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga alaalang dala nito, ang mga niligtas ng buhay, ang mga halimaw na kanyang nilabanan ay tila sumisigaw sa kanyang isipan. Ngunit alam niyang may mas malalim na halaga ang kanyang desisyon. Habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, muling narinig ni Diego ang tinig ng kanyang ninuno. "Ang anting-anting ay isang kasangkapan lamang, Diego. Ang tunay na liwanag ay nasa iyong puso. Ngunit ang tanong, handa ka bang talikuran ang kapangyarihan para sa kapayapaan?" Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niyang muli ang presensya ni Mandok. "Huwag mong gawin, Diego," sabi nito mula sa dilim. "Ikaw ay bahagi na ng aming mundo. Bakit mo tatalikuran ang lakas nito? Sa tulong ng anting-anting, maaari kang maging hari sa dilim at liwanag." Ngunit hindi nagpatinag si Diego. Tumayo siya, humarap sa liwanag ng buwan at binitawan ang anting-anting sa lupa. Kinuha niya ang kanyang gulok at inihanda ang sarili para sa huling hakbang. "Ito ang huling desisyon ko," bulong niya. Bago pa niya masira ang anting-anting, biglang sumugod si Mandok kasama ang natitirang mga halimaw. Ngunit sa sandaling hinampas ni Diego ang anting-anting ng kanyang gulok, sumiklab ang isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Narinig niya ang sigaw ng mga halimaw na unti-unting naglaho. Kasama na si Mandok. Ngunit kasabay ng pagkawala nila, ang pagbagsak ng katawan ni Diego, ang anting-anting ay nawasak at ang liwanag nito ay bumalik sa kalangitan. Pagsapit ng umaga, natagpuan ng mga tao si Diego sa gitna ng plaza, tahimik at nakangiti. Wala nang anting-anting, ngunit ang baryo ay tila binabalot ng kakaibang kapayapaan. Mula noon naging alamat si Diego, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga tao. Isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga agimat, kundi sa puso ng isang taong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakakarami. Lumipas ang maraming taon mula nang mawala si Diego. Ang baryo ng San Felipe ay naging mapayapa, ngunit ang kwento ng magsasakang may anting-anting ay nananatiling buhay sa bawat salinlahi. Subalit isang gabi, habang payapang natutulog ang mga tao, may kakaibang liwanag na nagmula sa kagubatan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-alala. Tila may paparating na bagong panganib. Sa gitna ng kagubatan, isang bata ang naglalakad, humahawak ng isang lumang gulok na may ukit na hindi niya maipaliwanag. Ang batang ito ay si Andres, apo ng matalik na kaibigan ni Diego.
Habang naglalakad siya, tila may humahatak sa kanya papalapit sa isang kuweba na dating iniwasan ng mga tao. Pagpasok niya, nakita niya ang isang bagay na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang anting-anting ni Diego, buo at nagliliwanag muli. Sa tabi nito ay ang kalansay ng isang lalaki na tila humihinga pa ng katahimikan. Nang hawakan ni Andres ang anting-anting, biglang sumiklab ang liwanag at narinig niya ang tinig ni Diego. "Andres, ikaw ang susunod." Hindi maintindihan ni Andres ang mga nangyayari. Bakit naroon ang anting-anting? Akala niya'y nawasak na ito noon. Sa kanyang paghawak dito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Diego. Ang laban sa mga aswang, ang pagsubok laban sa gabunan at ang huling sakripisyo nito para iligtas ang baryo. "Andres, hindi pa tapos ang laban," sabi ng tinig ni Diego. Ang anting-anting ay itinadhana upang pumili ng bagong tagapangalaga. Ngunit tandaan mo, kasama nito ang mabigat na tungkulin. Handa ka bang magsakripisyo tulad ng ginawa ko? Nag-alinlangan si Andres. Isa lamang siyang simpleng bata na hindi marunong lumaban. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga kamay. Alam niyang walang ibang magtatanggol sa baryo kundi siya. "Oo, gagawin ko ang lahat." Mahina ng sagot. Biglang nagbago ang anting-anting. Ang liwanag nito ay lumipat sa katawan ni Andres at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang anino ng sumpa. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Habang bumabalik si Andres sa baryo, napansin niyang kakaiba ang hangin, tila mabigat at may amoy na nabubulok. Sa kalayuan, nakita niya ang mga puno sa gilid ng baryo na tila natutuyo. Pagdating niya, narinig niya ang mga sigaw ng takot mula sa mga tao. "Andres! May mga halimaw sa plaza!" sigaw ng isang matanda. Agad niyang tinakbo ang plaza at doon nakita ang mga bagong nilalang na mas malalaki at mas nakakatakot kaysa sa mga gabunan. Ang kanilang balat ay itim na tila uling at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula. "Anong mga ito?" tanong niya sa sarili. Biglang nagsalita ang isa sa mga halimaw. Ang pinuno ng nilalang, si Malak, na tila mas malakas kaysa kay Abura o Mandok. "Ikaw ang bagong tagapagmana ng anting-anting, Batang Andres. Ngunit hindi mo kami kayang talunin. Ang liwanag na dala mo ay magpapalakas sa amin." Pinilit ni Andres gamitin ang anting-anting, ngunit hindi ito nagniningning tulad ng inaasahan niya. Ang mga halimaw ay sumugod at sa huling sandali, isang misteryosong figura ang sumulpot mula sa dilim. Isang matandang lalaki na may dalang baston. "Andres, huwag kang magmamadali," sabi nito. "Ang tunay na lakas ng anting-anting ay hindi lamang nasa liwanag. Kailangan mo munang harapin ang kadiliman sa iyong puso." Si Andres ay nagtaka sa biglang paglitaw ng matandang lalaki. Tila alam nito ang lahat tungkol sa anting-anting at sa mga halimaw na nilalabanan niya. Nakasuot ito ng maruming balabal at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit sa simpleng mundo. "Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol sa anting-anting?" tanong ni Andres habang hinahabol ang kanyang hininga. "Ako si Lolo Bastian, isang tagapangalaga na nauna pa sa ninunong si Diego," sagot ng matanda. Bago pa sumiklab ang malaking labanan, "Ako ang tagapangalaga ng liwanag, ngunit may aral akong hindi natutunan noon, kaya't ako'y nagkulang. Ngayon, narito ako upang ituro sa iyo ang bagay na hindi ko nagawa, ang balanse ng liwanag at dilim." "Teka, bakit ko kailangang balansin ng dilim? Di ba't dapat nating puksain ang kadiliman?" sabi ni Andres na naguguluhan.
Ngumiti si Lolo Bastian at itinuro ang paligid. Tingnan mo ang paligid mo. Ang dilim ay bahagi ng buhay. Tulad ng gabi sa araw, kung pilit mong tatanggalin ang kadiliman, mawawala rin ang liwanag. Kaya ang anting-anting ay hindi lamang para sa liwanag. Ito'y para sa pag-unawa sa anino. Sinimulan ni Andres ang pagsasanay sa ilalim ni Lolo Bastian. Dinala siya nito sa malalim na bahagi ng kagubatan kung saan makikita ang mga nilalang ng dilim na hindi agad sumasalakay. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang makitang ibang anyo ng kadiliman, ang mga nilalang na hindi masasama ngunit nabubuhay lamang sa anino. Hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban, paliwanag ni Lolo Bastian habang pinapakita ang isang maliit na grupo ng tikbalang na tahimik na nagtitipon sa ilalim ng isang puno. Ang iba ay narito upang mapanatili ang balanse. Ang mga gabunan at aswang at si Malak, sila ang mga nilalang na nawala sa tamang landas. Habang tumatagal, natututunan ni Andres na gamitin ang anting-anting sa paraang hindi lamang pagsalakay. Napansin niyang mas tumitibay ito kapag ginagamit upang protektahan at tulungan ang iba. Imbis na puksay ng lahat ng kadiliman sa paligid. Isang gabi, habang nagsasanay siya, naramdaman niyang mas lumiliwanag ang anting-anting, ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bigat ng anino sa kanyang puso, ang takot, galit at pag-aalinlangan na pilit sumisingit sa kanyang isipan. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi ang pinakamalakas. Siya ang nakakakilala sa sarili niya, sa liwanag at sa anino, at tumatanggap sa dalawa, sabi ni Lolo Bastian. Isang gabi, muling bumalik si Malak sa baryo. Ngunit ngayon ay may dala itong hukbo ng mas makapangyarihang halimaw. Ang kanilang balat ay tila yari sa itim na bato at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng bughaw ng liwanag. Ang bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa lupa at sa bawat sigaw nagkakaroon ng matinding takot ang mga tao. Andres! Sigaw ng isang lalaki mula sa baryo. Tulungan mo kami! Darating na sila! Agad sumugod si Andres kasama si Lolo Bastian, dala ang kanyang gulok at ang anting-anting. Sa gitna ng laban, ginamit niya ang liwanag ng anting-anting upang ipagtanggol ang mga tao. Ngunit mabilis na napansin ni Andres na parang hindi tinatablan ng liwanag si Malak. Ang liwanag mo ay walang halaga, Andres, sabi ni Malak habang papalapit ito. Hanggang hindi mo natatanggap ang kadiliman, mananatili kang mahina. Sa puntong iyon, naalala ni Andres ang mga turo ni Lolo Bastian. Hindi niya maaaring labanan ng kadiliman ng purong liwanag lamang. Huminga siya ng malalim at isinara ang kanyang mga mata. Sa loob niya, nakita niya ang kanyang takot, ang takot na mabigo at ang takot na mawala ang mga mahal niya at ang takot na hindi maging sapat. Hindi niya ito itinaboy. Sa halip, niyakap niya ito. Tinanggap bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anting-anting. Ang liwanag nito ay hindi lamang puti, ito'y naging pilak na may halo ng malalim na anino. Sa bagong lakas ng anting-anting, humarap si Andres kay Malak. Sa bawat hampas ng gulok, naghalo ang liwanag at anino. Tila may sariling balanse ang bawat galaw. Hindi nagtagal, ang hukbo ni Malak ay naitaboy. Ang pinuno nito ay humarap sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi pa rin ako natatalo, sigaw ni Malak habang sumusugod. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Andres ang kapangyarihan ng anting-anting, hindi upang puksain si Malak, kundi upang tanggalin ang anino nito at ibalik ito sa pagiging isang ordinaryong nilalang. Si Malak ngayon ay isang simpleng tao, ay tumitingala kay Andres at nagsabing salamat. Hinanap ko ang liwanag sa maling paraan.
Matapos ang laban, naging mas tahimik ang baryo ng San Felipe. Si Andres, bagamat bata pa, ay naging kilala bilang bagong tagapangalaga ng liwanag at dilim. Sa tulong ni Lolo Bastian, patuloy siyang nagsanay at natutong alagaan ng baryo. Hindi lamang laban sa halimaw, kundi pati na rin sa takot at galit na nasa puso ng bawat tao. Ang kwento ni Diego at Andres ay naging alamat, isang paalala na ang liwanag at dilim ay laging magkasama at ang tunay na bayani ay ang may lakas ng loob na harapin ang parehong bahagi ng kanyang sarili. Wakas.